Tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face na, kasama ang tiyang ng bayan, Miss Emmy Perez! Ito po ang programang walang takot, nahaharap sa iba't ibang mukha. Aba, lahat po ito ay mga totoong kwento ng buhay, drama, at talaga namang mapapanood niyo yan dito at pinag-uusapan. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Lahat po ng issue na pwedeng pagtalunan. Welcome na welcome dito sa aming programa. At ang masarap dyan ay yung ating usapan yung kapag may kabatuhan ka ng mga katwiran. Kaya naman, tatawagin na natin ang ating kasangga sa mga issue nga harapin natin ngayong linggo. Hans Mortel, let's go! Magandang araw, Chef Emmy! At syempre, talakserye talaga na dapat abangan araw-araw. At correct ka din, syempre, sa sinabi mong mas effective ang kwentuhan kung ikaw ay may kabatuhan. Ika nga, the more, the merrier! Woo! Excited na tuloy ako sa issue natin ngayon. Ang audience po natin dito sa studio ay may say sa bawat issue. Makikialam, makikipagtalo at makikisawsaw sila sa problema ng mga bisita natin. Taong bayan po ang huhusga at sila'y magkakaroon ng opinion nila. Aba, mahalaga yan. Kaya eto na, kilalanin na po natin ang ating Sawsaw Pin! Sino ba dyan ang saputin? Aba! At sino naman dyan ang pula? Ang taray, ha? Ang Presidente taray! pula. Ang ingay, nakakalito! Sawsaw Pips talaga! Sa bagay, hindi naman kakaiba ang pakikisawsaw sa mga usap-usapan. Ugali natin mga Pilipino yan. Nako, for sure may kampihan pang mangyayari dyan. Pero syempre, di pwedeng kanya-kanyang katwiran at sari-saring talakan lang ang maganap, Chang. Hindi tayo basta-basta manghuhusga dahil dito po sa face-to-face, aba, bawat issue ay atin pong hihimayin dahil walang detalye na palalampasin tayo. At para tulungan po tayo, meron po tayong inimbitahan ng mga expert na mga kasama para magbigay ng kanilang komento at opinyon. Sila po ang ating Trio Tagapayo! Unahin natin, we have our legal expert na sasagot sa lahat ng mga legal at mga pambatas na usapan at mga katanungan. Nandyan po si Attorney Persida Acosta. Kasama rin ang
Shepherd Cathedral. Hi, Father! At pagdating naman sa mga social issues, sagot ng expert natin yan na si Dr. Geraldine Sayo. Mamaya abangan nyo at maririnig na natin ang kanilang mga opinion at ang kanilang words of wisdom. Siyang Ali, Oh! ano ba ang issue? Nako, Han, sigurado ako na maloloka ka sa ating issue ngayon. Makaka-relate tayong lahat. Bakit? Aba, kasali dito ang babae, lalaki, pati na rin ang ating mga ateng, ang mga bading. Aba, at ang pinag-aawayan, pagmamahalan. Kaya eto na ang ating face-to-face issue of the day. Ganun pa ako kapangit para ipagpalit niya ako doon. Isang nakakagulantang na balita ang buena manong haharapin. Babae, iniwan ng lalaki para sa bading. Siguro mas mukhang kabayo yung babae kaysa sa kanya. Kaya kami mga babae, dapat magpaganda rin para hindi pagpalit sa mga bakla. Para po sa akin yung pag-ibig, walang pinipiling kasarian. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun. Tapos buntis pa ako. Ito yung gusto ko. Dito ako nagiging masaya. Paano nga ba dapat harapin ang katotohanan na ang karibal ng isang babae sa lalaki ay isang binabae? Sana kung pinagpalit niya ako, sana sa babae na lang rin. Mas matatanggap ako ng tao, ng lipunan, kung nagpapakilala kung sino ako. Magkakaalaman na ngayong araw kung sino ang dapat panigan sa isyong ito ng agawan, si babae at si bading ating paghaharapin. Say ni lalaki, goodbye babae. Hello bading, yan ang isyong pag-uusapan natin, face to face. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang babaeng iniwan ng ka-live-in para sumama sa isang ateng o bading? Paano niya kaya haharapin ang ganitong kabigat na issue? Yan po ang ating aalamin mula sa ating ka-face-to-face ngayong araw na ito na si Joy Ramirez. Hi, Joy! Hey po, Sam. Welcome to Face to Face. Una sa lahat, gusto ko lang kitang tanungin, kailan at papaano mo ba nalaman na ipinagpalit ka ng iyong ka-live-in partner sa isang bading? 2004 po noon, buntis na po ako nung nalaman ko po yun. Una po, sabi-sabi lang po sa school, kasi same school po kami that time eh. Oo. Tapos po, pero hindi pa rin po ako naniwala. So parang ang dami mong mga naririnig na kwento. Tapos po, one time may nag-text po sa akin na karelasyon din po nung karelasyon niya ngayon. Parang nagsumbong po sa akin. So, parang napatunayan kong... So ang nag-text sa'yo ay yung boyfriend nung bading? Apo. Okay. Anong sinabi? Na, alam mo ba na yung asawa mo is karelasyon siya ngayon ng boyfriend ko. Parang ganun po yung Okay. sinabi niya. So, parang doon ko na po na-realize na totoo na po pala talaga. So ano yung naging reaction mo? Nung unang-una po, galit na galit po ako. Tapos yung... Parang Kinonfront mo siya? Nung una po, hindi pa po eh. Nagsumbong po ako sa father niya that time. So yung father niya po yung gusto kong makahuli kung talagang totoo. Bakit yung tatay? Kasi po takot siya dun sa father niya. Tsaka that time po sa kanila ako nakatira. So nung panahon na nakikipagrelasyon siya, magkasama pa kayo, nakatira ka pa sa bahay nila. So anong sabi nung tatay? Yun po, ang alam ko po pintahan nila dun sa lugar kung saan yung pwede silang makita ang dalawa. So yun, nakita naman po. Buntis ka nito Opo. ng mga panahon na yun. Ilang buwan ka? Months po, 8 months. 8 months. Ano yung nasabi niya or sinagot niya sa'yo nung tinanong mo na kung totoo ba na may syota siyang bading? Ano po, ang natandaan ko po nun, mangiyak-ngiyak lang po siya. Tapos nung una hindi pa po siya sumasagot eh. Kasi parang siguro nahihiya siya. Dumating na po sa punto, siguro natatakot na siya dahil baka ano pong mangyari sa akin kasi nanginginig na ako. Tapos yun, umami na po siya na totoo nga. Tapos yun, umiiyak na rin po siya. So parang sinasabi na niya na hindi ka na niya mahal? Anong Opo. naging feeling mo? Wala na po akong ibang maramdaman ng mga panahon na yun kasi po ang unang-una kong iniisip yung bata eh. Oo, kasi nga yung sa kalagayan mo, hindi ka nasa pwedeng stage, magalit. opo, nasa stage po ako na Malapit ka ng mga anak. ganyan. So ang mas pinili ko na lang po na umalis, ayoko siyang makita. Umalis na po ako sa kanya. Okay, tanungin po natin si Father Jerry. Father, gaano ba kahirap para kay Joy o sa isang taong siyempre nasa ganitong sitwasyon, paano ba makakapag-move on ang isang kagaya